Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bob De Luna. At tayo po manay magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilangisan, aming minamahal at ginagana ng Pastor Evangelista Wilder Almeida and the Prophet of God. Minsan pa kaming nagpupunin ka pasalamat sa bawat yugto ng ambalagang pinagparti lang ngayon sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan. Patunay ka na sa amin sa tutuwin ng O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagsusumama, buong pagpapamaba. Iminang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin pagkukulang, pagkakamali, pagsalansa sa mga kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito ng pagdala ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng espiritual na pagpapala, at simple ka paraan ng maintindihan na inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damang sa pindas at dansa ng belief, cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, O Lord, we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unagit sa lahat. Ako man nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakilit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time prophet of God. We love you so much, Pamala Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable Pastor Luis Almeida. And greeting as well to all the beloved children, the whole Almeida family, sa lahat po ating minamati-iniibig ng mga kapatid, ng mga kapamanggawa, sa lahat po ating iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po ating beloved webcast viewers throughout the world. Magandang hapon po, particular po dyan sa lugar po ng Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Kismin sa kanilang mga anak, at beloved Minister Willie James Almeida Jr., beloved Paul, beloved Tina sa kanilang mga anak, at sa lahat ng ating inibig ng mga kapatid sa iba't ibang mundo, magandang hapon po kayo mga mga iniibig, sa ganitong panahon na ba tayo po na sa mapanganib na panahon, kung ninanais po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, wala po tayong ibang dapat gawin kundi ibigay po natin ang ating mga pusong ito at malugod sa lahat ng kahatulan at daan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya kung ating bumabasa dito po sa from the book of Proverbs, chapter 23, verse 26, Kawikaan 23, 26, kandi lamang po. The book of Proverbs, chapter 23, verse 26, My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. God bless you po sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen, praise the Lord. God bless you mga kapatid. Ang mahal na magpala sa kanyang banal salita. Mga inibig, ang banal na kasulatan mismo nagsasabi, kung nais po nating makamtan ang lahat ng mabubuting bagay sa mundong ito, yung kalusugan, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, at yung proteksyon sa lahat ng mga kalamidad na dumarating sa mundong ito, sa masamang tao, maging sa mga salot na dumarating mga inibig ko. Particular itong COVID-19, and the best thing that we can do above all is to give our heart to a loving God. Ibigay po natin yung ating puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. So bago po ang lahat ng mga bagay, sa mundong ito may inibig ko, unahin po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat siya po ang unang umibig sa atin. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya bago po mga inibig ko, saka po natin isunod yung ating pong mga mahal sa buhay, yung ating mga kapwa-tao may inibig ko. Sa mga kaligtasan nila, inibig ko. Hindi po yung kung sino-sino ang pinagtutunan natin ng pag-ibig, na yan po ay kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ka sa mga daan. So paano po natin
may bibigay ang ating mga pusong ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pagtalima, pagsunod natin sa lahat ng kautusan, sa lahat ng daan, sa lahat ng mga kahatulan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Yan po ay gawin po natin, mga inibig ko. Mula sa pagsunod sa kabanalan, sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa paghayo, mga inibig ko, sa pag-ayuno. Lalo pa tayo po'y nasa panahong mapanganib, kailangan po natin yung mga inibig ko. Sapagkat pag ito po'y ating ginagawa, mga inibig ko, grabe po ang kaluguran ng puso ng ating mabait na Diyos na buhay, mga inibig ko. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Sa mga napakinggan natin mga testimonyo kanina, mga inibig, makikita natin simula nang ibigay nila yung kanilang buhay, ang kanilang puso sa ating pinakamamahal na Panginoon at lumakad ng ayon sa katwiran sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakinggan natin sa kanilang mga bibig ang mga patutuo at ito yung nangyari din sa atin. Mula sa kahirapan, pinagpanan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa kawalan, talagang sila ay pinagyaman ng Diyos, may inibig ko. Mga dating nangungupahan lamang, ngayon sila na nagpapaupa. Dating bumibili lamang ng kilo-kilong bigas, mga inibig ko. Sila ngayon mayroon ng mga bayan, bigasang bayan, mga inibig ko. So ganyan magpalang ating dakilang Diyos, may inibig ko. Pag ibinigay mo ang iyong puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, a typical example, mga inibig. Tulad po sa ating mga mahal na ating mga anak. Sa ating mga anak. Pag sila po ay magagalang, masunurin, matalimahin, masisipag, at mababait na mga bata, may inibig ko, pag tayo po ay napadaan, ang mga magulang napadaan sa isang mall o kaya sa isang tindahan, may inibig ko, at nakita ng magulang yung paboritong bagay na yun ng kanyang anak, may inibig, kanya itong bibilin kahit mahal ito. Hindi niya iniisip kung gaano kamahal sapagkat alam niya kasi yung kanyang anak ay masunurin at talaga naman pong mabait na bata, mga inibig ko. At magsabing, praise the Lord. Subalit kung anak mo ay pasaway, matigas ang ulo, kahit hawak-hawak mo na, bigla mong naisip yung katigasan ng ulo niya dahil ayaw sumunod. Minsan utusan mo, mas malakas pa ang boses sa'yo. Bibitawan na magulang yung mga bagay na yun, mga inibig ko. Subalit sa mga anak ng Diyos, mga inibig ko, alam natin na tayo dito lahat sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panahon ng dalangin ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, na tayo po talaga, lahat ating mga anak sa kahabagan ng mahal na Panginoon, tayo po pinagpala sa lahat ng pinagpala. Alam pang sabing, praise the Lord. Kaya talaga, lahat talaga ibibigay mo sa mga anak mo, lalo nakikita mo lagi nagpupuri. Nagpupuri siya, nagbabasa ng Biblia, at dito sa gawain ay talaga naman pong hindi mo na uutusan. Mga inibig ko talagang makikita mo dyan sa CR. Minsan nga nakita ko yung aking bunso talagang kinikiskit sa Amoranto pa yun. Grabe doon, masyadong kandun. Mga inibig ko talagang ang linisan malaki. Pagpasok ko doon sa CR, nakita ko yung aking bunso, sabi ko, sana all. Sana maging sa bahay. Sabi niya, I'm doing this because I love my loving God, sabi niya. Kaya pakita natin, pag iniibig mo talaga ang mahal na Panginoon, iniibig ko, talagang gagawin mo lahat. Hindi mo papansinin kung ano ang hirap na daranasin mo sapagkat iniibig mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ibinigay mo ang puso mo sa ating dakilang Diyos. Sapagkat kahit anong hirap yan na tungkulin mo, pag ginampanan mo yan from your heart, iniibig ko, isang tsak na bagay, baliwala ang lahat, iniibig ko. Kaya nga, ingatan po natin, iniibig ko, ang kahatulan ng ating mahal na Panginoon. Ibigay natin yung ating puso sa ating dakilang Diyos na buhay, minibig ko. Na kung saan ay dito natin makikita how much more ang ating dakilang Diyos na buhay. Pag ginagawa natin, tayo tumatalima, lahat ng bagay ginagawa natin without any mental reservation but rather with open heart. Iniisip mo pa lamang, hindi mo pa binabanggit ang iyong bibig, minibig ko. Nasa isip mo pa lamang, mga inibig ko, ibinibigay na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya sino hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos ng buhay, mga inibig ko? Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga inibig ko, ibigay po natin ang 100% paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang tanong, bakit po ba may maraming tao hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos ng buhay at ilan-ilan din sa mga Kristiyano na hindi makasunod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Ano po ba ang naging dahilan? Dahil po kasi, ang kanila pa rin kanilang mga sarili ang nasusunod, mga inibig ko.
Hindi ibinibigay ng 100% yung kagustuhan ng ating mahal na Panginoon, yung pagsunod sa pagtalima sa kahatulan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. 50-50%. 50-50. Kung magbigay sa ating mahal na Panginoon. Kaya, ang nangyayari, hindi tuloy makamtan yung blessing, protection na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nangyayari tuloy, paalala. Ang lahat magsabing praise the Lord. Napakinggan natin ating beloved sister, nag-testify kanina. Talagang 50-50 lang ang kanyang paglilingkod, mga inibig ko. Hanggang sa napaalalahanan siya. Isipin mo po, mga inibig ko, makita mo yung katawan mo, yung kaluluwa mo, sa kisamina, makita mo. Tapos makita mo yung mga anak mo maliliit. Oh. Pero makikita natin ang dakilang kahabagan ng Diyos, mga inibig. Siya ay nanalangin, mahal na Panginoon, maliliit pang aking mga anak. Kahabagan mo po ako, susundin ko ng yung pinag-uutos sa iyo. Oh. So, abalik siya sa bilang mga awit. Pero nung umigi, pansamantala, mga inibig ko, ayaw na naman, mga inibig ko. O kaya bumalik, parang nawala naman ng lakas, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin, ang gusto kasi ng mahal na Panginoon, ibigay po natin ng 100% ang mga pusong ito sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Huwag yung urong-sulong na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. At lagi nating alalahanin, mga inibig ko, ang ating puso kasi ay mandaraya. Sa Biblia, lahat ng bagay, mga inibig ko, na parte ng katawan, ito ang pinakamandaraya, ang ating mga puso. Ang sabi po dito sa Book of Jeremiah, chapter 17, verses 9 up to 10, kaya nilaman po. The book of Jeremiah, chapter 17, verses 9 and 10. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. God bless you po. Tagalog po. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 9 at 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Amen. Palakpakan mo ang pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So napakaliwanag, mga iniibig ko. Pag ang isang tao o ilan sa mga Kristiyano na di pa nagbibigay ng kanilang mga puso at di malulugod sa kanyang hindi malulugod sa daan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kautusan, ang sabi ng Biblia, ang puso po kasi higit sa lahat ay magdaraya. Kaya nga maraming tao, mga inibig ko, ang nangapahamak dahil sila po ay nadaya ng kanilang mga puso. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat ang puso kasi, mga inibig ko talagang ito po ginagamit ng diablo upang ang tao po ay mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan, kahit na meron ng asawa, may inibig ko, tumitingin pa rin sa iba, may inibig ko, ayan po ay kasalanan sa harapan ng ating deklarasyon. Yung mag-asawa ka po muli, iba, may inibig ko, na ikaw may asawa na, yan po ay kasalanan sa harapan ng ating deklarasyon. Kasalanan din yan sa batas natin, may inibig ko. At yan ang ating kalalagayan dati na wala pa tayo sa ating mahal na Panginoon, wala tayong pakialam. Kahit na may asawa ka, may inibig ko, ay gagawin mo yung mga ginagawa mo, na akala mo hindi yung kasalanan, subalit yan po yung malaking kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon lamang po tayo nagkaroon ng dalisay na puso nang tayo po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon na mapakinggan natin ang pangangaral, pagtuturo ng propeta ng Diyos sa kanyang pangangaral with power and anointing. Tayo po lahat ng tayo mabaptisman sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat tayo, may inibig ko, ay yung mga puso nating mandaraya sa lawahan, ito po ay pinalitan ng Diyos na pusong dalisay, pusong busilak na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga minibig ko, ang Diyos sabi niya, nasisiyasat niya ang lahat ng bagay, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa, and we cannot hide from our loving God. Lahat ng ginagawa mo sa mabuti, sa masama, yan po'y alam ng Diyos at i-reveal din niya ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang meron tayong panahon, maglingkod po tayo ng buong katapatan, ang ating pusong ito ibigay natin ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga maging sa pamamili ng mamumuno sa bansang Israel, mga inibig ko, ang ating dakilang Diyos ay Diyos na tumitingin sa puso, mga inibig ko.
na kung saan ay inutusan ng mahal na Panginoon si Propeta Samuel, mga inibig ko, upang pumunta kay Isay, isang Bethlehemita, mga inibig ko, na ito po'y may anak na 8 lalaki, mga inibig. At sa unang lalaki na iniharap kay Propeta Samuel, mga inibig ko, ay anong sabi ni Propeta Samuel? Ay, ito na siguro kasi matikas na lalaki, mataas at na talagang magandang lalaki. So, ba't anong sabi sa kanya ng mahal na Panginoon? Aking pumbasahin dito, may inibig sa unang Samuel, 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang katawan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtitingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And modesty aside, mga inibig ko, ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida na siya'y tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magdala ng kanyang purong ebanghelyo ng kaligtasan, may inibig ko, na dito po ay merong mapagkumbabang puso ang ating minamahal ginaganang pastor, may inibig ko, at ipinangaral ang salita ng Diyos, mga inibig ko, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, hindi nang hinayang na gumugol ng by the millions, mga inibig ko, upang ang mga tao po ay nagkaroon ng kaligtasan, upang malaman nila na mayroong Diyos na umiibig sa kanila, mga inibig ko. At isa tayo ngayon sa mga pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayong lahat ngayon ay nagtatamasa ng pagkapalang physical, material, lalo tigil sa spiritual na pagpapala, at pangako pa yung buhay na walang hanggan ngayon po anytime now na makakamtan natin, mga inibig ko. Kaya nga, may warning din ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig. Pag hindi mo ibinigay ang iyong puso sa ating mahal na Panginoon at hindi ka nalugod sa kanyang mga daan. Ano po dito, sabi po dito sa magkasunod na pong basahin, sa Jeremiah, Book of Jeremiah, chapter 18, verse 10, and Book of Proverbs, chapter 23, verse 17. Kaya lamang po. The book of Jeremiah, chapter 18, verse 10. If it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherewith I said I would benefit them. The book of Proverbs, chapter 23, verse 17. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 18, ang talata ay 10. Kung gumawa ka ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinagsabing pakikinabangan nila. Dito sa Kawikaan, Kapitulo 23, ang talata ay 17. Huwag managlihi ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Everybody praise the Lord. Mga iniibig, ito po'y babala ng banal na kasulatan na kapag hindi mo po ibinigay ang iyong puso at di ka malugod sa kanyang mga daan at kahatulan, ano pong mangyayari? Ang sabi dito, mga inibig ko, ang tao'y patuloy na makakagawa ng masama sa harapan ng mahal na Panginoon Jesus at kailanman ay hindi na alalahan ng Diyos yung mabuti niyang ginawa sa iyo, sapagkat ang tao'y tumalikod at lumayo sa kanilang puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ito, pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking nagsabing pakikinabangan nila. Kaya pag tayo po ay tumalikod, mga inibig ko, at hindi tayo nakinig sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo gumawa ng masama, mga inibig ko, nag-aantay na ang kapahamakan, mga inibig. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na huwag daw po tayong managhili o mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. So ano man po ang mangyayari, huwag tayong maiinggit sa mga makasanlibutang ito, mga inibig ko, sa mga tao makasanlibutang sa sanlibutang ito. O maaaring nandiyan sa kanilang kapangyarihan, ang kanilang mga salapi, kayamanan, mga inibig ko. Pero masigit ang nasa sa atin. Ang ating dakilang Diyos sa buhay, pinaghanda tayo ng isang lugar sa langit, mga inibig ko, na kung saan doon tayo magsasama-sama, mga inibig ko. Kaya ibigay po natin ating mga pusong ito, mga inibig ko. Huwag tayong mananaghili, mainggit sa mga taong makasalanan, kundi bagkos,
Sila ang dapat maingin sa atin sapagkat tayo, kahit na ganitong COVID-19, may inibig ko pandemic, ang mga anak ng Diyos ay patuloy na naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahalang pananampalataya sapagkat andun lagi ang proteksyon na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos na buhay na dapat natin gawin upang patuloy nating maibigay ang ating pusong ito at malugod sa lahat ng kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dito po sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, 1 John 2:15 and 17, and Colossians chapter 3, verses 2 and 5. Magkakasunod na pong basahin, kaya lang po. The book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. First book of John, chapter 2, verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Colossians chapter 3, verses 2 to 5. Set your affection on things above, not on things on the earth. Verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. God bless you po sa Tagalog. Mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahambagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haying buhay, banal na kayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Dito po mga minamahal sa unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 16 hanggang 15 hanggang 17. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang mga kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Narapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Dito po naman sa Colossus Kapitulo 3, dito po sa 2 at 5. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Dito po sa 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, at nasa iyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Palakpakan po muna ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. So ito po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang maibigay natin ang ating mga pusong ito at malugod sa daan at kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iharap mo ang iyong katawan, hindi yan yung puso. Sa ating kinikisan reliyon, puso lang ang banal, mga inibig ko. Pero dito, para maging banal ka, iharap mo ang buong katawan mo na siyang katampatan mong pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi dito, huwag kang makiayon sa gawa ng sanlibutan. Bagamat tayo nandito pa sa sanlibutan ito, pero yung gawa ng sanlibutan, imiwas na po tayo dyan. Alam na natin yan, na yung masama, kaya lumayo po tayo dyan. At magsabi, praise the Lord. At huwag nating ibigin ang lahat ng mga bagay na sanlibutan ito, mga inibig ko. Sapagkat ang lahat ng ibig sa sanlibutan ito ay kaaway ng Diyos, mga inibig. Oh? Ang ibigin natin lagi ay ang lahat ng kahatulan ng ating mabait na Diyos na buhay. Sabagat lahat ng bagay sa mundo ito, iiwan natin yan, mga inibig ko.
Sapagat hindi ito ating tanghanan, mga inibig ko, ang latahan natin ay doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa langit. Kaya panghawakan po natin yung lahat ng kahatulan, lahat ng mga daan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. At ilagak po natin ating isip at ating mga puso sa mga bagay na espiritual na bagay. Diyan po natin i-focus ang lahat ng bagay, mga inibig ko. At ang sabi pa rito, mga inibig, patayin daw po natin yung mga ningas ng ating mga katawan, yung mga masamang ginagawa. Alam na po natin yung mga inibig, nabasa kanina. Huwag na po natin balikan sapagkat pag ginawa po isang mga bagay na yan, yan din ay katulad sa pagsampa sa Diyos-Diyosan, sabi ng banal na kasulatan. At pag nagawa natin lahat, na may harap mo na banal na kaaya-aya ang sarili sa ating mahal na Panginoon, at inimiiwas ka sa gawa ng sanlibutan ito, at ibinibigay mo ang iyong puso sa ating dakilang Diyos sa buhay, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sabi po rito sa huling talata, Kawikaan 23:18, maganda na po ang wait, manunugtog, kaya nilaman po. The book of Proverbs chapter 23 verse 18, for surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. God bless you po. Mga Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 18. Sapagkat tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. May kagantihan pa lamang, inibig ko, yung ginagawa natin, merong gantimpala, may reward. Ang Diyos, pag hindi ka maghimagot, sapagkat sa tamang kapanahunan, ay tayo aani at hindi siya hiwalay sa atin, may inibig ko. Yung pag-asa mananatil sa atin, may inibig ko, kaya nga tayo naglilingkod na 3 beses dumadalo, mga inibig ko, at sinasagawang banal na katwiran ng ating mahal na Panginoon. Meron kasing pangako ang Diyos, yung buhay ng walang hanggan, at yan po'y anytime now. At magagawa mo lang yan, sabi ng banal na kasulatan ating nabasa kanina, anak ko, ibigay mo ang iyong puso sa akin at malugod ka sa lahat ng aking daan, sa lahat ng aking kahatulan. Kaya mga inibig ko, tayo pinasuhuling panahon na, mga inibig. Nung una, sinasabi natin, maglilingkod at magtatapat sa pangalan mo. Nung una, ang sabi natin, pangako mo ay aawit ka sa ating pinakamamahal. Sasamba ka hanggang sa kanyang pagbabalik. Subalit dumating minsan ang panghihinap ng lulupaypay, yung unang pag-ibig mo, yung puso mo na ibinigay mo sa ating mahal na nakalimutan mo na, mga inibig ko. Kasi nagtiwala ka, nanlamig ka, nagtiwala ka sa iyong sarili. Subalit ang Diyos na mapagpala, nandiyan lagi ang kanyang kamay. Inaantay tayo, mga inibig ko. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, mga bisigan dito ngayon sa ating beloved webcast viewers, kayo po'y aming ina niya na tumayo. Tanggapin niyo po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras ito, ibigay niya yung puso sa ating dakilang Diyos sa buhay. At sa tiyak na bagay, anuman dumating na kaguluhan, mga salo sa mundong ito, mga inibig ko, meron Diyos na mag-iingat sa atin, mga inibig ko. Habang tayo po tumayo, awitan natin ating pinakamahal na Panginoon. Gawin natin panalangin ng awiting ito. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dito po sa harapan mga baguhan, huwag po kayo mahiya. Habang kayo po yung maawit, may inibig. Sabi ko, Yes, Lord God. maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Yan yung mga pangakong binitawan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pangako Hallelujah. ako ay aawi at sasamba sa Yes, hallelujah. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Yes, Lord God. Nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo Magpatulong tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon.
minsan, during our gathered moment, tayo nakakalimot. Hallelujah. Na tayo laging hawakan, ibalik yung unang pag-ibig na sa Diyos. Hallelujah! At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Nung una, Yes, Lord God. ang sabi ko po, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Una, ang sabi ko, di iwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Yes, hallelujah. Nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako. Ibigay tayo ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muling ibalik Kung ating pag-ibig na lang, ibalik yung wala nating pag-ibig sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga iniibig, inaantay tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon maging sa ating inibig ng mga bagumang bisita. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ibalik mo yung unang ningos ng pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung puso natin, ibigay natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi 50-50 mga inibig ko. Ang gusto ng ating dakilang Diyos, 7% paglilingkod sa kanyang banal na kautusan at ang ating puso laging naka sa kanya. Ilagak natin ating puso at kaisipan sa mga spiritual na bagay, mga inibig ko. Kaya tayo na sa huling panahon na, mga inibig ko. At ito hindi nagkulang ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kagtasan, ng propeta ng Diyos, na tayo may maglingkod ng bukatapatan, mga inibig ko. Alisin ang mga pagkabahagi, pagkakambi-kambi, ang galit buo sa ating puso at isipan, bago sa dakilang pag-ibig lagi natin ang ating mahal na Panginoon, ang ating titingnan. Isipin natin kung ano tayo dati, kung ano ating kalalagay dati, wala ating pag-asa, patungo tayo sa kapakan. Hallelujah, subahan ngayon. Nagtatambasan kami pagkapala, naramdaman natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya habang patuloy tayo mapuro sa ating mahal na Panginoon, patuloy natin siya pasalamatan. Ibigay natin ating puso sa ating mahal na Panginoon hanggang sa kanyang nalalapit na magkabalik. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
sabihin mo sa iyong bibig, sabihin mo ka mabibig mo, sabihin mo, iniibig kita, mahal na Panginoon. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Ibibigay ko ang aking puso sa iyo. Hanggang sa iyong pagkabalik, panghawakan mo lang kami, O Diyos. Mga natigim aming pananampalataya, ang mga hawakan mo kaligtasan. Hallelujah! Salamat, O Diyos, sa iyong pananampalataya na sinuha mo sa amin. Hallelujah! Ano kami ng sakripisyo, ang sa kaligtasan. Hallelujah! We love you so much, dear Jesus. We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. Hallelujah! Yes, Lord God, hallelujah. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. We love you, dear Jesus. Ako ay hawakan mo. We love you, dear Jesus. Tulungan mo. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Yes, Lord. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Your word will be praised. We magnify your name, O God. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Kulungan mo. We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. Hallelujah. We love you, dear Jesus. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Pilado, Diyos. Ako ay at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Yes, Lord God, hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Yes, Lord God, hallelujah. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Praise the Lord, hallelujah. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Hallelujah. Ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Yes, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa banal na mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hawakan mo kami, mahal na Panginoon.
Kung kami hahawak sa iyo, mahina po kami. Narito ibinibigay namin ang puso. Buong-buo para sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ating minamahal na mga viewers, maging ating mga bisita sa hapong ito. Mga minamahal, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang siya nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Saksi po kayo ngayon kung papaano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa buhay ng mga tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig, mga buhay na patotoo, mga dakilang tanda, kababalaghan, mga himala, na katuparan na ipinangako ng Diyos dito sa banal na kasulatan. Kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, ibigay mo ang iyong puso sa ating pinakamamahal na Panginoon, isuko mo ang lahat sa ating dakilang Diyos, ikaw rin ay lubos na pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at maging takapagmana ka ng walang hanggang buhay. Una po ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan, siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan Kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu na siya mismo, ang ating dakilang Diyos, ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Sasayo ang banal na Espiritu at meron kang kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos. Kaya sinasabi po, Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Diyan yung malaman ngayon na napakabait ng Diyos, mapagpatawad siya. Magpakumbaba ka lamang, ang sabi po, patatawarin ang iyong kasalanan paglubog mo sa tubig. Ipinanganak ka na muli, pag-ahon mo, maging ang iyong mga karamdaman. Gagaling, magkaroon ka ng kapayapaan, itong prueba at ebidensya, inibig kang lubos ng ating dakilang Diyos at magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Ang sabi po, sasayo ang banal na Espiritu. Yan po ang wala sa iba, kaya napapahamak sila. Ngunit ikaw sa hapong ito, ibinigay mo ang iyong puso mo, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, mga minamahal, sasayo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po'y pumikit at yumuko bilang pagpapakumbaba sa ating napakabait na Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin ito, pagsisisi at tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabihin niyo po ang ganito, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan
At ako po'y nagsisisi sa lahat ng mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ako po'y nangangako na maglilingkod na po sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Opo mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wildy Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Naisagawa na po pananampalataya at pagsisisi. Magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus at magpapatuloy po tayo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang wakas, siya lang maliligtas. Kung mananatili kayo sa salita ng Diyos, manatili kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang sabi po, anuman po ang iyong dalangin, tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang narito po tayo sa mundo nating kinagagalawan, gamitin tayo para sa kaligtasan ng iba, nag-aantay na lamang tayo ng nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Pagpapalain kayo ng ating dakilang Diyos sa pisikal, material, higit sa lahat sa spiritual. Kaya anyayahan niyo po ang inyong mga unsaved loved ones, mga kaibigan, ipatutuon nyo ang dakilang kaligtasan na natanggap nyo sa araw na ito. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po at tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, para sa ating mga prayer requests at magsisipo muna tayo. Mapagpala po naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, Amang Banal, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangungunang panalangin, ang beloved noble pastor, evangelist Valdez, Estrada Medayo, and time prophet. Narito kami sa iyong banal na paanan, nagpapakumabang lubos, malapay sa kami nasumpungan sa iyong pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na masunod po namin lahat mong kautusan upang maging handa sa dakilang araw na yan, na iyong pagbabalik at magamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakalawak mong gawain, sa pagliligtas ng napakarami pang mga kaluluwa bago ka magbabalik, malapit tao sa puso, dakilang pasasalamat ang pinapabot sa iyo. Nagkaloob ka ng aming minamahal, kinagamahal pa sa beloved mama, beloved children, mahal, nangaral ng buong katotohanan, mahal na Panginoon, yung tinatamasan po namin ang totoong pinagpalang buhay, masaganang buhay, mapayapang buhay, higit sa lahat, buhay na walang hanggan, ang patuloy ng kalakasan, mahabang buhay na aming ginagamal na pastor, all the beloved children, at binubuhos mo ang walang gang pagpapalang spiritual, physical, material pagpapala. Lubos mo namin pinasalamatan, mahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amin naman, ilihis po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, mayroon natin ng kataas
Isang kamay mga minamahal. Isipin mo natin, ating beloved noble pastor naglihens po sa atin, maging ating mga loved ones, lahat ng mga kapatiran sa buong mundo mga minamahal. At i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, karamdaman, problema o bisyo sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong AIDS, leprosy, hallelujah, hallelujah, drug addiction, unbelieving thoughts, carnality, bad being pride, lust of witness, materialism, lahat ng uring karamdaman, problema, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed, be blessed. Problems are solved right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon sa katugunan, sa lahat ng ating nadalangin. Lubos po tayong pinagpala ng ating mahal sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sigaw po natin at magpupuri. Pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng pagbanggit ng hallelujah. Praise the Lord. A million times siya na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. At tayo mo pinatata ko sa ating announcement to our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. God bless you po, Brother Preacher, Brother Ralph. At mga minamahal, bago pa ang ating closing prayer to our beloved Brother Johnny Tinamunan, mga naman nagpapatuloy po ang banalagawan ng Jesus More Crusade International Ministry mga naman. Yan po ay tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal. At pong banalagawan mga minamahal, simula po 12 p.m. up to 5 p.m., 5:30 p.m. po. Wednesday and Friday respectively. And every Sunday po ay maghapon po ang banalagawan ng Jesus More Crusade mula po alas 10 ng umaga po ng linggo hanggang alas 4 ng hapon. Inyo po nga patuloy na subaybayan ating pong central live stream mga minamahal. At ang ating pong banalagawan, ating pong webcast services po ay mapapanood po through FB page JMCM Central Live Stream at sa pamagitan rin po natin yung YouTube channel JMCM TV. Mayroon po tayong TV program para po sa mga bisita at maging sa mga bagong webcast viewers po namin. Ang ating pong banalagawan Jesus More Crusade ay sumasahing papuwid po mga mana sa TV po tuwing Sabado sa gabi po yan sa PTV4. Nagsimula po yan 10:30 p.m. up to 12 midnight. 1.5 hour ating pong TV Crusade sa Channel 4. At ang ating naman pong radio program, ang Jesus Miracle Hour, ito po ay gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po mga minamahal, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa DCME, sa radyo, sa 15:30 po sa Imban. At excuse me lang po, mayroon po nga pagbago. Ito pong darating na Biyernes po ay it will be later mga minamahal. 1 p.m. na po. Hindi na po 12 p.m. 1 p.m. up to 6 p.m. na po inulit na balikod. Ito po darating na Biyernes, hindi na po 12 to 5 bagkos 1 p.m. up to 6 p.m. na po ito pong darating na Biyernes mga minamahal. At ang ating pong website, www.jmcm.org. Maaari po kayong tumawag sa mga nagnanais pong magpapanalangin po o humiling po ng pagpapayo for prayer and counseling. Naka-flash po sa inyong mga screen po. Ating po mga linya ng telepono 8372-9194 and 8375-1148. Mga minamahal, ang ating pong mga minamahal, ang ating pong church bank account sa mga nagnais pong magkaloob through our bank. Mga minamahal, sa ating bank account, yan po ay sa Banco de Oro, sa Fairview Branch. At ang account name po niyan ay ang buong pangalan po ng ating pong banal na gawain mga minamahal. Ito po isa pong savings account SA and the number 000-3902-68577 sa ating po minamahal mga kaputiran at maging sa mga baguhan kung nais po ninyo upang kayo po ay maging kabahagi po sa pagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. At aking po inanihan ang bawat sa tumayo, kaya hindi po tumayo na po tayo mga minamahal at atin na pong ibigay ang lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, my beloved co-preacher, beloved Brother Johnny, para po sa ating pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal. Tayo po ay manalangin.
Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa unang dalangin namin ginagalang at minamala Pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, ang iyong propeta sa huling kapanahon ng mala Panginoon. Kami pitaw sa puso na nagpupuri at kapasalamat sa matagumpay na at pinaliyangasan mo sa natapos ng banal na gawain. Maraming salamat po mala Panginoon. Hallelujah sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan at lalong higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa tuwid-tuwina at sa aming pong pag-uwi. Gabayan mo po kami pag-ingatan, ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga beloved webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with love. Oh, I love you with love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, our healer.
disease. You are the Lord, our healer. Amen. Praise the Lord. God bless you all po, Mami naman. Ingat po to sa ating pag-uwi. We love you all in the Lord. But Jesus loves you more. Praise the Lord.